Magandang gabi at welcome po sa aming mga viewers. Kung patuloy man po na nararamdaman natin na sa puso o buhay natin parang may kulang at nais natin na ito ay mapunan, huwag niyo pong kalimutang nakahanda ang Diyos upang tayo ay tulungan. At sana po kami na inyong mga lingkod sa programang ito, matulungan kayo na ito po ay matugunan. Dito lamang po sa programang Full Life. Good evening po and happy viewing sa programang Kay sa atin upang magkasabay nating puntahan at marating ang buhay na ang may kontrol ay ang kamay ng ating Panginoong Diyos. Pero kaibigan, ito nga ba ang nangyayari? Bakit minsan ay punong-puno tayo ng pagtataka? Dahil yung gusto nating mangyari, hindi yun ang nangyayari. Hindi po ba? Hanap tayo ng hanap ng gusto nating makita pero yung gusto nating makita ay hindi dumarating. In other words, everything that is happening is the complete opposite ng inaasahan natin. It's about time, kaya pagsaluhan natin ang topic na ito na sasagot sa issue ng paksang The Call to Return. Opo, ang topic na ito ay nagsasabing tayo ng manumbalik sa Panginoon. Ituring natin ito na panawagan ng langit. Simulan natin ang pag-aaral natin sa buhay ng isang propeta. Ito po'y walang iba kundi si Propeta Hagay. Noong pong panahon ng Propeta Hagay, kapatid na Ryan, sa amin po mga taga-subaybay, pagkatapos nilang makabalik mula sa pagkabilanggo o pagkabihag sa Babylonia, hinarap niya na magkasabay ang dalawang sitwasyon. Una, ang literal na pagbagsak ng templo sa Jerusalem. Opo. At ang pangalawa po ay ang pagiging kampante ng mga Israelita dahil inuuna nila ang kanilang sariling comfort o kaginhawahan sa halip na unahin ang nasirang templo. Hindi po talaga madali na baguhin yung nakasanayan. Opo. Lalo na gaano katagal po sila nung maging alipin sa Babylonia? 70 taon po, kaya napakatagal eh. So kung imaginein po natin, nakabalik na nga sana finally dun sa lugar talaga nila para yung mga dati nilang ginagawa, paglilingkod, at kung ano-ano pa na normal nilang buhay, ay opportunity na sana na gawin nila ulit. Pero ibang-iba, batay po sa ipinatanaw sa atin ng kapatid na Amadeo. Kaya puntahan po natin, batay sa mga verses na aking babasahin, ang reference ng nangyari po sa kanila. Hagay 1:2 hanggang 6, narito po. Ganito ang sinasalita ng Panginoon ng mga hukbo na sinasabi, ang bayang ito'y nagsasabi, hindi pa dumarating ang panahon ng pagtatayo ng bahay sa Panginoon. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay, na siya na nga po yung namamatnubay o naglilid sa bayang Israel. Opo. Na propeta na nagsasabi, panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. So talagang hindi pa rin sila kumikilos. Kaya nagpakita po si Propeta Hagay ng comparison sa mas pinagtutuon ng pansin ng mga Israelitang, sabi nyo nga po kanina, ay naging comfort na nila ang naging kanilang top priority. Di ho ba? Sa verse 5, ito pong mababasa natin. Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Napaka-importante po nito. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. So ganito po ang nangyari mga kaibigan. Dahil nga sa ang sitwasyon, unang-una po ay ang pagpapabaya sa Templong Giba. Ikalawa po, yung sariling kapakanan na lang ng mga Israelita ang iniisip nila. Tama po. Kaya ipinag-utos ng Panginoon kay Propeta Hagay na ipasabi o ipahayag sa gobernador noong panahong yon na dapat na itayo o i-rebuild ang nagibang templo.
Ibig sabihin ng Panginoon, tama ba na naninirahan kayo sa mga maganda at maayos na bahay? Ngunit wasak na wasak naman ang aking templo. Sa description nga po, yung bahay nila, na yun ang Opo. naging kanilang priorities, nakikisamihan. Opo. Samantalang after how many years ng kanilang pagkaalipin sa Babylonia, nung bumalik sila, yung mismong sarili nilang bayan, yung templo, sila. Di ba? Ito nga po ay ang bunga ng kanilang pagiging kampante at naging makasarili na lamang. Brother, kung baga sa wifi, sila po ay disconnected. Walang connection talaga, opo. Mm. So obviously, mga kaibigan, hindi gusto ng Diyos ang nangyari. Kaya sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, pag-isipan ninyo ang inyong mga ginagawa. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, dapat nilang pag-isipan at pagbulayan. Hindi nyo ba na-observe na uuwi na sa wala yung ginagawa ninyo? Batay sa mga verses na binasa po natin, mga kaibigan, ni patak na galing sa hamog ay hindi pina-experience sa kanilang pananim. Brother Amadeo. Opo. Kaya napakahalaga po para sa Panginoon na manatili pong nakatayo ang templo. Dito niya ipatatanggap sa lahat ng kanyang mga lingkod ang kanyang mga pagpapala, lalo na sa buhay ng kanyang mga lingkod, ng mga tao. At dito niya inaasahan na sa lahat ng panahon ay bumabalik-balik tayo para pasalamatan ang Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. Ibig lamang sabihin, mga kaibigan, kahit kailanman ay hindi naging kalooban ng ating Panginoong Diyos na maging disconnected tayo sa Kanya, kundi maging laging connected sa Kanya. Dahil tayo ang Kanyang templo, hindi po ba? Ayon po sa sulat ng Apostol Pablo, sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 16, nang ibig lamang sabihin na ang ating Panginoong Diyos ay nananahan sa atin at ang Kanyang Espiritu ay nasa atin. Pwede rin nating sabihin na ang Panginoon, gaya ng nagsasabi sa mga Israelita, hindi nyo ba naaalala nung panahong hindi pa kayo alipin sa Babylonia? Ano yung usual na ginagawa ninyo? Yung templo ay sumisimbolo na dun sila tumatanggap ng mga blessings sa Panginoon. Doon nila ginagawa yung mga pagpapasalamat nila sa Panginoon. Kung i-relate natin sa ating panahon, mga kaibigan, tayo ang tinuturing na templo ng Diyos. Di ba? Inilalarawan ng pagiging disconnected natin, tayo yung gibang templo. Hindi masama, mga kaibigan, na meron tayong mga priorities na iniintindi sa ating mga buhay. Ang mahalaga pong mapansin natin, nais ng Diyos, ano ba ang ating top priority? Napakabilis po kasi magbago ng prioridad ng tao Mga kaibigan, kaya sa panahong ito, kung nararanasan man natin na parang walang nangyayari sa mga inaasahan natin, ang Panginoon ay nagtatanong din sa ating panahon. Kumbaga, ikaw na sumagot Hindi ba? Nung magtanong siya, di nyo ba na-observe nangyayari sa inyo? Ngayon, nagtatanong siya sa atin. Tama ba na nakakamit mo ang mga bagay na hangad natin sa buhay na ito, pero nakakalimot ka na sa nagbigay sa'yo? Tama ba na nakapagsasaya ka pero hindi ang Panginoon ang dahilan ng kaligayahan mo? Tama ba na maayos ang relasyon mo sa pamilya mo? Kahit sa katrabaho, kaibigan, kung negosyante ka ay sa mga tauhan mo. Kung nasa gobyerno ka, tama ba na maayos din ang relasyon mo sa mga namumuno sa'yo? Pero itong malaking tanong, Brother Amadeo. Ang tanong, tama ba na hiwalay ka o sira ang relasyon mo sa Panginoon? Yung priority mo ay hindi siya. Kaibigan, tandaan po natin, huwag natin pababayaan ang relasyon natin sa Kanya. At kung tinatanong tayo ng Panginoon, sagutin man natin o hindi, mananatiling ang tanong na ito sa puso natin ay laging sisiksik, maging sa isip natin. Tandaan natin, ang malinaw na sagot ay ihahayag ng mga magiging resulta sa buhay mo. At mula doon, makikita mo yung iniiwasan nating tanong, ay obligado tayong sagutin ito. At hindi natin maiiwasan kapag dumating na to sa buhay natin, gaya sa Israel. Di ba? Okay, gaano kayo katagal kampante? Kala nyo, okay lang sa akin yun, ha? Di ba? Mga kaibigan, lahat ng inipon natin, lahat ng pinaghirapan natin, di mo namamalayan, sa supot na butas na pala natin na ilalagay. At kung ito man ang nangyayari, sabi ng Panginoon, basahin natin, Brother Amadeo, ang next verse. Dito po sa Hagay 1:7, tuloy po natin ang 8.
Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Tuloy po natin. Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Pansinin po natin, mga kaibigan, bakit sinabi ng Panginoon na hindi ako nasisiyahan sa ginagawa ninyo? Ito sabi ng Panginoon. Opo, aakyat nga sila ng kagubatan para itayo ang templo. Pero totoo nga ba na para mabigyan siya ng karangalan? O baka isipin ng mga Israelita, tara, kuha na tayo ng troso. Total naman, walang ibang gagawa niyan. Hindi po kaya ganon? Kasi kung di ganon ang nasa isip nila, bakit sinabi ng Panginoon ito sa verse 9? Ito po, mga kaibigan, no? Saan nakita po natin? Yung pong naging possible na sagot nila after silang utusan ng Panginoon. Pero malinaw na ang Panginoon ay may expectation. Pero ito po sabi niya sa verse 9. Umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. Yun nga po, galing dun sa pinakita po ninyo kanina. At ang kaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. So ito talaga, ipinahayag na ng Panginoon yung kanyang damdamin. Sa verse 10, yan ang dahilan kaya't kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Nandito yung source nila para sa ikabubuhay. Sa verse 11, matinding tagtuyot ang ipinararanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. So, yun po ang nangyari. Mga kaibigan, kapansin-pansin, handaan natin. Kaya nga po, it's about time. Mag-response tayo sa tawag ng Panginoon. The call to return. Sabi ng Panginoon, isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. Kung titignan po natin sa The Message, ito po nakalagay. That's why God of the angel army said, take a good hard look at your life. Think it over. Ibig sabihin, tignan mo ng mabuti. Diba? Kumbaga nagsisikap ka pero nauuwi sa wala. Diba? May nakakalimutan ka, mayroong koneksyon, may nagibang relasyon na yun ang dapat mong pagtuunan pansin. May nagiba na templo noon na inaasahang itatayo ng mga Israelita noon. Sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, hindi ka ba concerned sa nagigiba mong relasyon sa akin? Hindi ako papayag. Kung tayo kampante, okay lang. Ang Panginoon po hindi papayag. Take a good, hard look at your life. Think it over. Di kakaunti ang nakakaranas ng ganito. Halos pare-pareho ang kwento. Nauuwi sa wala, Brother Amadeo, ang kanilang pinaghihirapan. At kung magsikap man naman ng balik sa kaisipang alalahanin ng Panginoon, kakalungkot, hindi rin nagiging matibay na pinangahawakan. Bakit? Gaya nila noon, ng mga Israelita. Mahalaga po ito, mga kaibigan. Sabi ng Panginoon sa The Message, chapter 1, verse 8, Then God said, here's what I want you to do. Climb into the hills and cut some timber. Bring it down and rebuild the temple. Pero ito po yung diin eh. Do it just for me. At hindi lang yon, honor me. Gaya nga po ng binanggit nyo kanina, pwede kasi. Pwedeng isipin nila na, sige na nga, sumunod na tayo. Wala namang ibang maaasahan. Wag na wag po. Hindi sinabi ng Panginoon yon, mga kaibigan, upang isipin ng Israelita na dahil wala ng choice o wala ng ibang uutusan. Tinitignan ng Panginoon, karangalan ko ba ang dahilan kung bakit nais natin bumalik ang relasyon natin sa Kanya? Karangalan ko ba ang dahilan kung bakit gusto mo na magkaroon ng kaginawahan sa buhay na ito? Wala namang masama eh. Willing naman ng Diyos na ibigay ito, pero ang tanong,
Yung ba na-experience mo na ang reason ay para i-glorify siya? O baka ang nangyayari, pag nakatikim na tayo ng tagumpay, hindi na natin na i-consider na walang ibang dahilan kung bakit nakakaranas tayo nito. Ay dahil Panginoon ang nagpapahalaga sa atin. Nangyayari ito dahil sa connection natin sa Kanya. Mga kaibigan, nangyayari po ito. Di ba? May tinayong business, Brother Amadeo, talaga namang nag-imbita ng mga kaibigan, ang saya. Tapos eto, obvious na obvious po ito, mga kaibigan, magpapagawa ng tarpaulin, nakalagay po, to God be the glory. Tapos sa pag-aaral, papagawa ng tarpaulin, ipapaskil sa harap ng bahay. Maganda po yun. Wala akong sinasabing masama yun. Nakatanghal na malinaw sa isip, lahat ng ito ay para sa kapurihan ng Panginoon. Ibig sabihin, mahalaga sa kanila, mahalaga sa atin, na huwag mawala yung relasyon at connection natin sa Panginoon. Huwag maging giba ang relasyon gaya ng gibang templo. Pero bakit nung nakatapos sa pag-aaral? Bakit nung nagtatagumpay na sa trabaho? Mga kaibigan, ang kwento na ay kwento ng pagsisikap niya at hindi nakasama sa kwento kung sino yung tumulong sa kanya. Bakit wala na ang Panginoon? Wala po kaming intensyon na ang ating kalooban ay gaya ng hangad naming saktan. The call to return. Ito po ang topic na nais nating bigyang diin, mga kaibigan. At ito ang kalooban ng Diyos. Sabi sa verse 10 and 11, huwag po sana nating hintayin. Gaya sa Israel, sinabi ng Panginoon, kahit hamog, ay hindi na po nila naranasan. Para kahit patak lamang ay tanggapin sana ng pananim nila, di ba? Para lumago. Mga kaibigan, essentially, mag-ingat. Mag-ingat po. Baka mauwi ang lahat sa sorry kung di pangunahin sa ating buhay ang kanyang glory. Maaaring sa ilan sa ating po mga viewers ay masabi nating hindi na bago sa atin ang kwento. At narinig natin ang kwentong ito, pero hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay masagot natin ito. Nabago ka ba ng kwento? Kaibigan, di pa po huli ang lahat. Kahit anong sitwasyon, kung para sa ating mga tao ay wala ng solusyon, pero hindi kailanman sa Panginoon. Amen po. Amen. Ayon po sa Hagay 1:12, natakot ang sangbahayan kay Yahweh. Kaya't bilang tugon sa ipinasabi nito kay Propeta Hagay, sinunod ni na Gobernador Zerubabel na anak ni Sealtiel at ng pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. Gayon din ang buong sangbayanang nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia, ang ipinagagawa sa kanila ni Yahweh ng kanilang Diyos. Pansinin natin mga kaibigan, matapos na malaman ng mga Israelita ang mensahe ng Panginoon, ay natakot sila at dahil sa takot ay sinunod na nila ang utos o ipinagagawa ng Panginoon sa kanila. Napaka-importante. Ito po yung solusyon. Gaano man kabigat ang sitwasyon na pinagdadaanan po nila noon, at kung nakaka-relate po tayo sa pangyayaring ito, mga kaibigan, panahon na. Itama natin ang ating priority. Duminig tayo sa panawagan ng Diyos. Ito ang panahon na pakinggan natin ang kanyang tinig. Dahil kung merong unang-unang naghahangad na mapabuti ang ating kalagayan ay walang iba kundi siya. Kaya po, sa solusyong ito, 3 mahalagang bagay ang nais po naming iwanan sa inyo. Sa part 1 ng topic na The Call to Return. Number 1, makinig tayo sa kasangkapan ng Panginoon. Mga kaibigan, ipanalangin natin. Nagsisikap po kami ng inyong mga lingkod sa programang ito. Napaka-importanting may kasangkapan siyang pinapakinggan natin. Gaya ng pagkasangkapan ng Panginoon kay Propeta Hagay. Alam niyo po ba kung anong meaning ng pangalang Hagay? Brother Amadeo, ano ba meaning ng Hagay? Ang ibig mo sabihin po niyan ay someone who speak by divine inspiration. Eksakto po. Hindi intensyon ng Panginoon na gumamit ng kasangkapan para po saktan tayo. Gaya nung nangyari, di ba? Opo. Ito, desisyon ko, di na kayo makakatikim kahit patakman lang ng hamog. Hindi po. Nais ng Diyos gisingin tayo, gaya ng pagkasangkapan kay Propeta Hagay. Someone who is speak by divine inspiration. Opo, wala na si Propeta Hagay ngayon, pero walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang kumasangkapan sa ating panahon upang ibalik tayo sa tamang direksyon. Number 2, matakot tayo sa Panginoon.
Gaya ng pagkatakot ng mga Israelita sa Panginoon. Alam niyo po, nakakatakot. Totoo naman, Brother Amadeo. Opo. Kung ano man yung priority mo ngayon, business, etc. Ano man pinagkakaabalahan natin, nakakatakot mawala po yun. Di ba? Pero wala nang mas nakakatakot pa kung ang Panginoon ay hindi na tayo suportahan. Dahil ang lahat-lahat sa ating buhay, siya lang po ang pinagmulan. And number 3, manumbalik at sumunod tayo sa Panginoon. Narito po ang solusyon ng Panginoon. Muli po, mga kaibigan, nagatid sana ito ng inspirasyon sa ating lahat. Naakay po namin kayo sa paksang The Call to Return. Huwag sana tayong mahadlangan na magpasyang manumbalik sa banal niyang panawagan. Dahil hindi man tama ang direksyon ng ating buhay na pinagdadaanan, lagi lamang po nating tandaan. Oo, maaari kang mag-isip na sa buhay mo ay maraming kulang. Pero huwag niyong kalilimutan, pinapaalala ng programang ito, when God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.